So guys, in this video, i-share po natin ito kung paano po tayo mag-request ng return refund sa Shopee. So ito po kadalasan natin yung matanong sa mga rider kung paano po ba i-return kasi po may damage ba or may kulang po sa inyong mga item. So isasaulay po yan at mga 3 to 5 days, may balik po yan sa inyong account yung bayad po na binayad nyo doon sa rider. So ito lang po guys, at let's go. Unang-una, ang gagawin pagdating sa inyong parcel ay mag-take ng video sa pag-open, pag-unboxing ng isang parcel. Kasi kapag doon malalaman kung may sira ba or may kulang o hindi po tama yung parcel na inyong in-order. So, doon po makikita sa video. Kailangan po ng seller nga may proof. Yeah. So, pangalawa ang gagawin ay pumunta po kayo doon sa inyong Shopee app at i-click po doon sa Me. At pagkatapos doon sa Me, doon sa To Receive, and then pag-click yung To Receive, may lalabas po doon yung dalawa. Request return refund. Pagkatapos po maklik yung return refund, pumunta naman po doon sa video sa gallery. So i-attach po yung video na pag-attach doon ng video or mga photos na mayroong damage or kulang or hindi tama or ibang kulay, marami etc. Pagkatapos ma-attach doon, ipaprocess mo na po doon sa G&T, either Plus or yung pinakamalapit na logistic courier sa inyong lugar po. So guys, dito po tayo ngayon sa G&T. So nag-request po tayo ng return refund. Kasi yung na-order natin ay maliit. So ipa-return refund natin. So pag-process natin sa ating cellphone at yung parcel ay dinadala natin doon sa G&T. Pero may bayad po guys kapag Shopee, may bayad po na 112. Pero kapag TikTok at Lazada, wala pong bayad magpa-return refund. Yung kaibahan po sa Shopee at saka TikTok or Lazada. So tapos na po tayo nagpadala doon. So let's go guys, mag-deliver na po ako. So pagkatapos magbabayad po ng 112 pesos. Pero ito pong 112 pesos ay may mariripan naman po after 5 days. Saan po ba matatanggap yung binayad natin sa pag-return refund? So unang-una po doon po sa ating Shopee Pay account. So doon po siya papasok. And then i-ano mo lang po yung Shopee Pay, i-activate or set up mo yung Shopee Pay, dito yun papasok yung bayad. Pagkatapos, pwede naman po yun i-transfer doon sa GCash or any bank account. So lilipat po yan sa GCash or bank account. Pagkatapos, pwede mo na po ma-withdraw. Siyempre, GCash, i-cash out mo lang. ATM bank, pwede mo yan i-ano sa yung ATM card. So, doon po makukuha. Hindi po siya direktang isa sa uli ng rider sa inyo. Hindi po. Doon po sa Shopee Pay account. Salamat guys sa pag-subscribe sa ating channel. Sa susunod naman, ito naman TikTok kasi hindi pa tayo po naka-experience sa TikTok. So, mayroong nagsasabi, yung mga DCO o Direct Courier Officer na nakatry na po siya doon sa TikTok. Napakabilis na po sa TikTok kasi wala pong bayad sa pagpapadala ng inyong parcel. Doon sa pag-return, wala na pong bayad. Ang kaibahan po sa Shopee at saka TikTok, ito pong Shopee, doon po, pagdating mo doon sa G&T, may bayad po siya na 112 pesos. So, sarili po yun na babayaran nyo, sarili po natin yon. Pero maripa na naman po siya after mga 1 week